Philippians 4, verse 10 down to verse 13. Philippians chapter 4. This is our verse for today, our text for today. Atong basahon tubag-tubag ang Word of God. I'll be reading verse 10, kamo sa verse 11. Upat lang ka bersikulo, mga kaigsoon. Philippians 4, verse 10, the Bible says, "But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lack opportunity." Verse 12, "I know both how to abase, and I know how to abound. Everywhere, and I in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need." Let's pray. Lord God, Heavenly Father, once again, Lord, we come before you with a humble heart this morning. We thank you, Lord, for your words nga mo gibasa. We pray, dear God, that you will open our hearts and our minds, Lord. Help us to understand the message. Give me wisdom, Lord, as I speak thy word, O God. Give me words to say. Wa gyud koy mahimo, Ginoo, kung sa ako lang kagulingon. Use me this morning. Pasabta, pinagi sa balang espiritu ang mga katawhan karon. Salamat, Lord. Ikaw ang mahimaya sa among taliwala. Among gitugyan kanimong tanan in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. Salamat sa Ginoo nga every Sunday makapaminaw ta sa Word of God. Amen. Kaya ang pulong sa Ginoo mauni ang mubuhi sa atuang espirituhanong kinabuhi. Sa atong kalag. Amen? So kung dili ta muhatag og time, busy ta kaayo, busy ka ita sa trabaho, busy ka ita sa mga buluhaton, o niya, wa tay time sa Ginoo, lisod kaayo kung maabot ang panahon nga Ginoo wa time na to. Okay? So kita nga mga magtotoo, mga Kristohanon, kinahanglan jud nga mangin seryoso ta sa ato ang responsibility as believers. Mao ang simba o paghatag pagdaig sa Ginoo, mga kaigsunan. This morning, I'll be speaking to the subject about contentment. Contentment. Kana bito ang pagkakontinto or katagbawan. No? So, kung imong tan-awon diri, si Paul nagsulat gisulat niya, gi-address niya ni sa church at Philippi. Siya ang gigamit sa Ginoo nga ma-establish ang work sa Philippi. Pero aning panahon na si Paul dili kuyog nila personally, tungod aning panahon na si Paul, he was in prison dito sa Rome. Nabilanggo siya sa sala nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, sa sala nga nagpreach siya sa gospel about the Lord Jesus Christ. So napriso siya, pero sa gihapon ang ministry nagpadayon. Pinagi sa pagsulat. And then, ingon sa Bible, if you look at verse 10, you look at the first 6 words. What was the Bible says? Ingon sa Biblia, "But I rejoice in the Lord greatly." Nga si Paul, aning higayuna, naa sa prisuhan, wa agyoy taong malipay kung masud ka sa prisuhan. Naatay ministry sa BGMP sa Lapu-Lapu for almost mga more than 3 years. Before the pandemic, di ka kakita sa mga piniriso nga happy og naong. Tanan sila, majority, magulaanon og naong. Masulubuon ang naong. Pero I believe si Paul, makita na to diri nga dili hadlang nga mobati sa kalipay, mga kaigsunan, luyo sa mga kasinatian niya nga naa sa prisuhan. Ingon sa Bible, "But I rejoice in the Lord." Amen? Greatly. So, buti pa sabot, bisag inaana ang situation niya, kontento gyapon siya. Nga naman, mapadayon niya ang pagwali, mapadayon niya ang pagsulat sa mga churches, ngayang gi-establish mga kaigsunan, ang mga believers madasig, ang mga believers ma-encourage, ma-develop, muna tungod kay sa usa ka butang nga naga-motivate kay Paul. If you look at verse 13, mauning nga verse ang nag-motivate ni Paul nganong siya malipayon sa iyang kinabuhi even though naasa sa prisuhan. What was the Bible says in verse 13? The Bible says, "I can do all things through Christ." Amen? I can do all things through Christ who strengtheneth me. Ang nagpalig-o ni Paul,
Ginoo mga kaigsunan. Even kita sad di ta magsalig sa ato ang gitawag nga lig-on nga lawas or wala kay sakit, wala kay balatian, healthy ka physically, di ta ang ngay totally magsalig dihang dapita mga kaigsunan because sickness moabot siya unpredictable baya pod. Kung ang kamatayon unpredictable, daghan ba yang mga tao nga nakahibalo sila nga nanay cancer sila, stage 4 na gani. Stage 3 ma-surprise lang sila ang inana naka-worse ang ilahang balatian. Di ba? So we need to depend on God. As what Apostle Paul did sa iyang kinabuhi mga kaigsuwa sa ila ang gisaligan og ang Dios mao ang naglig-on niya. And we believe mga kaigsunan that kining chapter 4 in the book of Philippians teaches us that about the true commitment. The true commitment is possible. Contentment. The true contentment is possible. And it is possible for us because of our ability. It is possible for us in Christ. Amen? Kung naata sa Ginoo, wala imposible. Amen ba? Gisulat bina sa Luke 1:37. Kung sa may gingon sa Bible sa Luke 1:37, taruhon ginato ning Luke 1:37. Palihog i-project palihog brad. Luke 1:37. Bisag ang mga bata naka-memorize ani. Basig doon na yung mga adults karon nga wa pag naka-memorize ani nga verse. Memorize na pila ra na ka words 6 words. Ingon sa Bible, for with God nothing shall be what? Impossible. Wala gyoy imposible diha sa Ginoo. Ang tanan imposible kung wala tay pagsalig sa Dios. So si Paul mga kaigsunan, despite of his situation, sa gihapon maka-preach siya sa gospel, sa gihapon maka-encourage siya sa mga churches, sa iyang panahon mga kaigsunan nga naman naa sa gitawag contentment. So this kinds of contentment doesn't come from outside of us. Dili ni sa gawas. Kini nga klase nga contentment, dili ni sa gawas. Kay kung sa gawas, sama, kung mga butang lang diri sa kalibutan, di ka makontento. Kay tanang butang diri sa kalibutan, una, maluma, madaan, mawala. So, paano ka mangin kontento diha? Di ba? So, mo naging sa Biblia diri, the meaning of the word contentment is the state of being happy and satisfied. Mo meaning sa contentment. Paano ta nga magkontento? Kanang ang sa katao kontento siya, malipayon siya, unya satisfied siya. Satisfied sa mga kaigsunan. It doesn't come from our circumstances, it comes from inside of us. Kana bitaw gingon sa Biblia, but the fruit of the Spirit is joy. Kanang joy diha, if despite of struggles in life, despite of adversities in life, happy gyapon ka. That is joy. Amen? Di ba? So mga kaigsunan, doon ay tulo ka mga butang, pagtagad ka about contentment. And this is very important step to learning about the true contentment. Ato pangitao ng true contentment, mga kaigsunan. As I said, dili ni mo na makita diri sa butang kalibutanon. Okay? So, the first things that we need to learn about contentment, mga kaigsunan, is we need to rejoice in God's provisions. The word rejoice in God's provision. Mahimo kang kontento, makabaton kag katagbawan kung ikaw imong gikalipay imong gikalipay ang mga gitagana bitaw sa Dios sa imuha. Mga provision sa Ginoo, whatever unsa level sa provision, gamay man og dako, kamao gikang papasalamat sa Ginoo. Di ba? Gamay man o dako, kamaogi kang moingon sa Ginoo, Lord, thank you, imo ning provision because you are my provider. So, unsa man nagi-provide sa Ginoo diri mga kaigsunan? Makita na to dira, ang provision sa Ginoo dito kay Paul is happiness. Joy. Muna gingon sa Bible sa verse 10 mga kaigsunan, I greatly rejoice. I rejoice greatly in the Lord. Are you happy today? Amen? Are you happy nga naa ka sa church? Naman na itong kalipay. Kalipay man na ito na nga magkita ta isip igsoon sa pagtuo. Kalipay na ito nga makadungog ta sa Word of God. Kalipay na ito nga daatay fellowship. We can sing some spiritual songs, gospel songs.
Dili man ni ma-feel sa mga unbelievers. Dili man sila mabatig kalipay, mas bugal-bugalan baka na nila. Pero ang mga magtutuo, mga kaigsunan, there is joy in serving the Lord. There is joy in prayer. There is joy in coming to church. There is joy in fellowship. There is joy. Makakita lang ko ninyo, malipay na ko. Amen? That is joy. Maganda nga klase nga kalipay, dili na mapalit, mga kaigsunan. Muna yung ni Paul diri, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Okay? Yung sa Bible, sa verse 10, I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again. Hath flourished again. Wherein you were also careful, but you lack opportunity. Makita na to ang abisan si Paul na asa prisuhan, pero ga-response ng mga taga-Philippi, og sulat po ni Paul, nga nagpasalamat. Ga-support sila, ang church sa Philippi, mao yung number 1 supporter ni Paul sa naasa sa prisuhan. Di ba? Diya sa BGMP, na yung mga dalaw niya, mutunol sila o kanang ang mga pagkaon sa ilang mga loved ones nga na priso. Kaya di man sila kasud. So, hatod lang, hatod. Hatod lang. Palipay ang ilang loved ones nga nasa priso, makadawat. I believe si Paul, mga kaigsunan, malipay po siya. Di ba? Malipay siya, mga kaigsunan. Mo ningon sa Biblia, I rejoice in the Lord greatly. Kaya naman, nakita niya ang concern sa mga katawhan. Amen? Notice the word, at the last your care of me hath flourished again. Amen? So, naay pagbati. Naay pagbati ang mga believers, concerned sila ni Paul sa iyong situation. Ingon sa Biblia, wherein ye are also careful, but ye lack opportunity. Makita na ito nila ang ilang support. Asa tang napita ma-rejoice? Kita nga mga believers, asa tang napita dapat magmalipayon. First, we need to rejoice sa salvation nga atong nanawag gikan sa Ginoo. Are you saved? Amen? Amen? Are you sure nga kung maabot imong kamatayon today, 100% sure ka nga ang imong kalag mapalangit? Kung dili pa ka sure, now is the time of salvations for you. Now is the day of salvations. Ayaw hulat nag next week, next month, mga kaigsunan, because we cannot boast our tomorrow. Amen? Death will come anytime. Ingon ni Paul, unless it is appointed that the man wants to die, but after this a judgment. So number 1 nga atong ikalipay, mga kaigsunan, ang provision sa Ginoo sa kaluwasan. Amen? God is our provider, nga ang pinaka-the best nga gi-provide sa Ginoo ang salvation. Niya pag-provide ani sa Ginoo, dili ba gyud sayon niya gibuhat. Di ba? Kung sa gibuhat ni Jesus Christ, nag-ula siya sa iyang hamili nga dugo. Nag-antos siya sa cross, mga kaigsoon. Can you imagine the pain that he was suffered? Amen? The relational pain katong time bitaw nga gitalikdan sa iyang mga followers, sakit kay na oy. Gitalikdan sa events ang iyang mga apostoles, mga apostles gitalikdan siya. Many of his disciples went back and walked no more with him sa part ni Jesus Christ. Dito lalim. Amen? Grabing pain ato. The pain that nga iyang gisuffer dito when he hung on the cross. Grabe ito. That was an ultimate pain, mga kaigisunan ni Jesus Christ. When he said, it is finished. Gibuhat ni Jesus Christ because He loves us. Amen? Mauna ang pinaka-insaktong tumong ni Jesus Christ, why He died on the cross? Because He wants us to go to heaven. God doesn't want us to go to hell. Kaya nga naman, there is no peace in hell. Na mamatay, niya mingon ni kag rest in peace. Kung unbeliever ang namatay, there is no rest in peace sa impierno. Amen? Walay rest in peace sa impierno. Unsa man ito? Eternal pain, eternal suffering. Diba? Eternal memories. Ma-recall nimo unsa kalaki nimo buhi pa ka. But in heaven, mga kaigisunan, is an eternal joy. Pagkaluwas pa lang nimo, sa dihang imong gidawat si Jesus Christ, ang langit,
Kisa may nasa langit. Ha? Heavens are rejoicing. Amen? Amen? There is joy in heaven over one sinner that repenteth. Sa dihang imong gidawat si Jesus Christ nga imong manluluwas. Imong giangkon nga ikaw makasasala og nanginhanglan kag manluluwas. Ang langit gapista. Ang mga angels, ang mga tao nga nag-una na nga naa sila sa langit, mga kaigusunan, lipay sila. Nga naman doon usa nga naghinulsol. Doon usa nga naluwas. O, di ba? Rejoice in God's provisions. Not only ang provision sa Ginoo nato is salvation, but also kana bitong naatay kasing-kasing sa pagserbisyo. Kana. Dili ba ang tanang Kristohanon dunay heart para sa service? Dili. Di ba? Dili ang tanang mga Kristohanon dunay gugma sa pag-involve sa buluhaton, sa ministry. Not everyone. Naara na sa kasing-kasing po sa tao. Di ba? Kung kontento siya, ang inaanara siya, wag kilay, hindi na ma-improve. Pero kung maguna-una siya, I want to do more for God. Amen? I want to aim high. I want to do more for the Lord. Ginani ko, nag-involve ko ani nga ministry, but I want to enlarge my cost. I want to enlarge my tent. Gusto pa kong ma-involve pag yun. That's the way, mga kaigsunan. Si Paul really happy kay siya, mga kaigsunan. Nga naman, doon na sa kasing-kasing sa gitawag, service for the Lord. So ato makita diri nga ang concern po sa mga believers dito sa Philippi is to provide the needs of Apostle Paul, mga kaigsunan, supply sila, pagkaon, mga material things, mga encouragement po. Importante kay na. Pagpita na kita sa panahon sa atong mga discouragement, kakinanglan bitang na imo encourage na to, di ba? Amen, amen? Panahon sa mga kalisdanan, kakinanglan po ta malipay tayo na ay mudasig. Panahon sa mga magulanon kay ta, malipay ta nga naagyo mo encourage. Na imo comfort ba? Amen? Na imo comfort. So, atong tanawon mga kaigsunan, kung unsa ning gitawag God's provision, mga kaigsunan. Some truth about God's provisions. God may provide differently that we expect. Na yung mga gipangayo na to sa Ginoo, pero wala niya gi-provide. Ang atong gi-expect, dili mao ang gi-provide sa Ginoo. Because God will supply the need. Dili ingon nga kung unsa atong gikinahanglan. Kung unsay makapaayo na to, mga kaigsunan. God may provide differently than we expect. So many times, tingali, ikaw mismo makatestify ka, mao man akong gi-pray, pero man gitubag sa Ginoo. Di ba? Pero naay gi-provide sa Ginoo another source nga mas nindot siya. Right? Amen? Kana akong imong ma-acknowledge, pero kung naka-focus lang ka ani nga area ang imong ipangayo sa Ginoo, di na nimo ma-recognize ang mga spiritual blessings, ang pabor sa Ginoo, ang guidance sa Ginoo. Kaya nga naman naka-focus ka dire. Naka-focus ka. Sometimes we always think kung mag-isgot tag provision, usahay maggahuna-una ta pirmi financial blessing, material blessings. Pero dili ba tanan ginana ang gi-supply sa Ginoo? Kwarta, ana ba no? Money is the least of all blessings. Amen? Sa kinabuhi sa Kristohanon, ang pinakadawang nga blessings, spiritual blessings eh. Kanang ma-acknowledge nimo nga naay Ginoo diay, amen? Naay Ginoo nga nag-sustain nimo, naay Ginoo nga nanalipod nimo, naay Ginoo nga naghigugma nimo, even nga ikaw rejected ka sa mga tao. Many people hate you, many people don't like you, but ang Ginoo, mga kaigsunan, He will never change. He never change. Ang Ginoo nag-sustain, nagpangga na to, mga kaigsunan. That is God's provision, mga kaigsunan. Psalms 37 verse 25. Kung sa gingon sa Bible, Psalms 37 verse 25, the Bible says, I have been young, and now I am old. Yet
have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Tanaw na ito na ang blessing diri mga kaigsunan. I have been young, and now I am old, pero wa ko kakita sa mga righteous nga gi-forsake sa Ginoo. Gi-refuse, gi-neglect sa Ginoo, nagkalisod mga kaigsunan. Not a great God, amen? God is kung ma-acknowledge sa to nga atong Ginoo is bigger than our need. God is greater than our problems. Amen? God is greater than our troubles in life. Kana ba? Naikanta bito sa mga bata, my God is so big. Amen? So strong and so mighty, there's nothing that God cannot do. Walay dili mahimo sa Ginoo kung ang Dios nga imong gituuhan dako. Are you listening? Amen? Pero kung ang Dios nga imong gituuhan, ang Dios nga imong gisimba, gamay, kay nganuman mas dako ang imong problema, ang imong giuna-una. Paano maka-work ang Ginoo sa imong kinabuhi? God is mighty. Amen? He is so mighty. Why makatupong sa Dios, mga kaigsunan? Okay? God's ultimate provision has already been given in the gospel. Salamat, we have the gospel. We have the word of God. Amen? Through the word of God, makahibaluta, unsa ang Ginoo, kinsa ang Ginoo. Kung wala ang Biblia, paano ta? Paano ta mag-guide? Di ba? Di na to ma-realize kadako na day kaayo ang gi-provide sa Ginoo nato, pero ang tao still gina-reject sa tao. Amen? Walihan nimo ang tao nga ang kaluwasan pinaagi ra ni Jesus Christ, pero maingon pa gid sila nga ang kaluwasan pinaagi gid sa buhat nato. Lisod-lisoron gid nila ang ilahang pamaagi sa kaluwasan nga human naman ang kaluwasan buhat na ni Kristo, dili buhat nato. Amen? Not of works, lest any man should boast. Kay kung pinaagi sa buhat sa tao ang pamaagi para maluwas ta, daghang hambugiro. Kay naamay, di na ko mahimo nga mahimo nimo. O, di ba? Pero salamat, ang Biblia nagaingon, Ephesians 2:8 and 9, palihog i-project, play. Every verse is right, i-project liha, brad. Importante kay ato na yung ma-emphasize pag-ayo. Kay naagi yung mga tao nga gasaligid sila nga, ang ilahanag yung mga maayong buhat, may makaluwas nila. Ang ilang binuhatan ba, may pamaagi, aron makabaton sila kaluwasan, aron malangit sila mga kaigsunan. But you know what the Bible says? Ingon sa Bible, for by grace are ye saved. Diya, grasya. Amen? Grasya. Ano man ang grasya? Dili ta deserving, pero gigrasyahan ta. Dili ta angayan, pero naa ang grasya. Unmerited favor. For by grace are ye saved. Unsa nga paagi? Through, unsa man? Works. Mabigyan sa Bible? Through faith. Faith in Christ. Amen? Faith in Christ. True faith. Unsa pa gisumpay? And that not of yourselves. Narabagi tao nga dependent sila kayo sa ilang abilidad. Ako na gud ni. Mas ngilngig ko, mas dako kog mahimo ni. Grabe sila kasalig silang kagulingon. Pero ingon sa Biblia, and that not of yourselves. Unsa may sumpay? It is the what? It is the gift of God. Gasa. Regalo. Ang kaluwasan, regalo na sa Ginoo. It is the gift, wag yung regalo nga imong nadawat nga taon-taon gihatag sa imuha, gitaga nga regalo taon paninglon ka, labi ni bayad. Wag gyud yabag tingali na tawhana nga naghatag regalo taon paninglan ka. It is the gift of God. Tanawa, grasya, regalo ang kaluwasan. You look at verse 9. Hingon sa Bible, not of what? Hello? Not of works. Dili akong buhat. Pila ra po si mahimo na to. Di ba? Dili pinaagi sa buhat, not of works, kay nga naman, lest any man should boast. Kay kung pinaagi sa buhat, sa gingon ako ninyo kaganiha, daghang ging tikalon kung sa Ilonggo pa. Damo gitikalon. Daghang hamugiro. Not of works, lest any man should boast. So, salamat na ay gi-provide sa Ginoo. Unsa man na? Gospel. Unsa man ang gospel? The death, burial, and the resurrection of Jesus Christ. Amen? Okay? So, mga kaigsunan, why we need to be content, mga kaigsunan? Kinahanglan ta mangin contented, mangin kontento,
mahimo kang kontento sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, kung naa kay kalipay sa provision sa Ginoo. Rejoice in God's provision. Amen? Ingon ka nga, Lord, nagampo man ko nimo nga, kunta, tagaan ko nimo bana nga gwapo. Kanya, di lagi ni gwapo. Wa kay kontento. Lord, gwapo man akong asawa, gwapo man akong bana nga nung akong anak, or bula man ni miliwat. So may mo man nagihatag sa Ginoo. Di ba? Lord, professional man ko, unya nganong mao man niya akong sweldo. Nganong mao man niya akong trabaho. Kana abi nimo kanang pagkadili kontento, magdala ng problema nimo. Mahimong di ka magmalinahon ana, amen? Kay sige ka gukod, lisod kay gukuron ang kunoy. Ang blessing, panalangin lisod kay di ta kagukod. Pero kung mag-faithful lang ta sa Ginoo, the blessings will overtake in us. Ang panalangin mismo mo gukod nimo. Mo-overtake pa. Pero kung sige tagsalig sa kagalingon, nya nakulangan tagpagsalig sige, don't expect God's blessings. Magmiserable atong kinabuhi. Di ta magmalinawon mga kaigsoon. What we need to do is to rejoice in God's provision. Amen? Number two, mga kaigsunan, not only rejoice in God's provisions para nga masatisfied ka, malipayon ka sa sige hatag sa Ginoo. Number two, be content whatever your circumstances. Be content whatever your circumstances. Makontinto bisan unsa ang imong kahimtang. Kung unsay kahimtang nimo karon, di man po na pwede nga imong ikumparar sa imong tapad sa kahimtang po niya. No. Amen ba? Kailahi man ta og journey sa kinabuhi. Kailahi tag journey sa kinabuhi. Dili pwede ikumparar ka imong kagalingon sa usa ka tawo. No. That is not wise. Ingon ni Paul, comparing yourself one to another is not wise. So dili pwede mo kumparar ka. Mingon ka nga nganong gi-bless mo na sa Ginoo niya ako wala. Basig wala pa maabot ang gi-prepare sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga blessing. So kinahanglan pa kang mupugas. Amen. Kinahanglan pa kang mupugas og makugihon mga kaigsoon, pugas og faithfulness, pugas og teachable heart, pugas og kanining obedient heart, di ba? Right spirit. Yan lang ang mga seeds ba? Mga angay nimong ipugas. Kay one day mga kaigsunan, mo harvest man gyud ka. Muani man gyud ka basta naa kay gipugas, basta ang imong gipugas good seeds. Mga sa pamilya, ginikanan, kinahanglan gyud ang atong itanom sa atong mga bata is good seeds gyud. Mga spiritual values, moral values, pero kung ang atong anak sa panimalay pa lang madugog sa atong manak sigig pamalikas, sigig yaw-yaw, sigig away ang ginikanan, unsa may nahimong good seeds anak? Dili na good seeds, mga kay matanom sa butang na sa pangunaw na sa mga bata, ang inaani akong ginikanan na sundo na nila. Tungod kay ang mga bata, mga kaigsunan, dali kay maka-adapt. Saron. Ha? Kisa na? I-close ang yung cellphone, ipag nga kay destructive kayo, mga kaigsunan. Okay? Be content whatever your circumstances. Tanawa, ang sa gingon sa Bible sa verse 11. Let's go back to our text, Philippians 4 verse 11. The Bible says, not that I speak in the respect of want. Bisan si Paul, nakibalo sa nasa need, pero gingon niya nga, ayun na ko na akong mga needs. Di ba? Not that I speak in the respect of want, for I have learned. Nakakatuon siya. Siya mismo mag-adjust. For I have learned in whatsoever state I am, therewith to be what? Therewith to be content. Nga bisan inaana ang kahimtang, pero okay na kayo siya. Okay na ko. Kanang bitong tao nga, kanang bisag naa siya, nakibalo ka nga naa siya burdens in life, imo sa kumusta man ka, Brad? Kumusta ka, sis? Okay ra, pastor. Ya, ikaw sad nga nung kumusta, malipay ka kay ihang tubag, okay ra. Pilisod ka ina nga, kahibalo ka na niya, imo kumusta man ka, problema ginoy, tigil na kung sao na lang niya, murag hopeless kayo. Pero si Paul rin, kung saan man, kay Kristohanon man si Paul, ingon niya sa verse 11, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. He learned to be content. Kung di ta ka maong mukaton sa pagkakontinto, mga kaigsunan, magmiserable ang imong kasing-kasing.
magmiserable gid imong kinabuhi. Wa kay tanan nga mga gi-entrust sa Ginoo nimo, di ka kontento. Magsige ta og kanini ang sige kag hunahuna unsaon pag-improve ani, unsaon pagpadaghan ani, unsaon pagpadako ani, unsay buhaton nako para nga di lang ani ang maabot. Mura bitaw katong the farmer, katong kuan, the foolish servants. Katong bitaw nagtanom siya the rich fool, the rich fool sa Bible nga gitawag sa ginugbuang, di ba? Gitawag sa ginugbuang kay nga naman pagka walay kontintos kinabuhi. And because of that, kanang wa tay kontinto sa atong kinabuhi, mga kaigsoon, daghang kayong malimtan. Sama sa rich fool, nga nang gitawag sa rich soul, because first of all, he forgot the source. He forgot God. Nga maoy nagpatubo sa iyang tanom, di ba? Kay farming man itong iyang trabaho. Ingon niya, nagigsulti siya sa iyang kaugalingon lamang. He said to himself, I will pull down my small barns and build greater. Gamay ra ni akong budiga, so akong planuhon, akong buhaton, gubuon ko ning gamay, maghimo kog dako. Wa na siya musulti sa ubang tao, katong iyang mga saop. Ang iyang gisultian, ang iyang kaugalingon lang. Disud kay ni magsulti ka sa imong kaugalingon no, mag-iistorya ka nga ikaw lang usa, nay makakita nimo na yabag man din ito ano ni. Sige magyaw-yaw siya lang usa. Oh. So sa diha nga naka-build na siya og tawag nga dako nga barns, and then dito niya ibutang ang tanan niyang produkto. Ingon, you know what he said? Ingon niya, naa kay daghang abot. Sa ingon niya, eat, drink, and be merry. Di na ka magutman for many years. Ang imo lang buhaton, kaon, inom, ug paglingaw-lingaw. And then you know what God said? Ingon niya, thou fool, thy soul shall be required of thee. Nakalimot siya ang Ginoo may nagkupot sa kinabuhi. Amen? When ingon sa Bible, without God, we are nothing. Bisag unsa pa ka, kung wa kay Ginoo, you are nothing in the sight of the Lord. Because life without Christ is useless. Life without God is helpless. Wala. Inila ka diri sa kalibutan, ngilngig ka sa kalibutan, pero tubangan sa Ginoo, impirnuhunon ka. Importante na kay Ginoo, mga kaigsunan. Amen? So isip, Kristohanon, we need to be content, whatever circumstances. Ingon ni Paul, I am in need, na ako'y problema. Maybe, mga emptiness, heartaches, troubles in life. Pero I have learned to be content. Nindot ka mo katon ta. Katon jud, katon. Sa atong mga failures, ang right gyud kaayo nga paghandle ana kana mo katon jud ka. Unsa ron? Kisa din na. Ay, sorry. Tanan din nga cellphone. Okay. Sorry ha, binagog kana ra. Wala gyud ko matingog. Okay, di lang naman pa-distract, anak. Sige, padayon tayo magkaigusunan. Amen? Be content whatever your circumstances. Ingon sa Biblia, be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Inana ba? Inana bitaw? Okay, so Paul knows of being content in any circumstances sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. Okay? Atong padayon sa pagbasa, Philippians, mga kaigsunan, let's go to Philippians 4. And then, arin na tadiri sa may verse number 12. What was the Bible says in verse 12? He said, I know both how to abase, and I know how to abound. Everywhere, I am in all things. I am instructed both to be full and to be hungry. Grabing, kamaugin siya ma-adjust. Kabalag mo si Paul. What is siya? Professional siya. Doctor of the law ni si Paul eh. Before siya naging Paul, his name was Saul. Doctor of the law siya. Moto nga pag-persecute ni Saul sa mga believers, bungkag yun ang simbahan. Di basta-basta na ang persecute sa church, abogado. Amen? So, makita doon rin nga, kamaugin mo adjust si Paul. Ingon niya, I know how to abase, I know how to abound, everywhere, in all things, I am instructed, both to be full and to be hungry. Kaya kanara ba mga piniriso, gutom kayo na pirmi.
Gutom kay na dito sa BGMP, makakita ko nga ang ilahang mga sudan, kana bitong pinabutan sa illegal fishing, nga nangawa ng ulo, kung nai ulo, wanang ikog, mo ilang kanon. Kana mga buwad po nga mga kuha na kayo, mga reject na ba, mo ilang kanon. Mo may supply. So, di ka feel og kalami sa imong gikaon. So, si Paul ingon niya, maka-adjust ko ana. Di ba? I am instructed to be full and to be hungry. Mabita na kita sad. Kung ang Diyos, consider mo mga, you are instructed to be full, remember God. Give Him the glory. Amen? Give Him thanks. Kung naa ka sa in times of abundance bitaw, di lang ka mag-enjoy ka sa provision. Just remember the provider. Amen? Amen? Para nga dili ta mahimong ungrateful sa Ginoo. Ingon niya, both to abound and to suffer need. Kita naman tayong mga needs, di ba? Do you have need? Ano sabi mong need? Natin mga needs, oy. Pero ingon sa Biblia, but my God shall supply all your need. Kaya balo, kana nga ang Ginoo may magbuot. Kaya lisod man kaya imong need, murag, wapo magkadimao ba? Ampo kag aeroplano niya, wa kay airport. Saan naman lang niya, asa batog paho na. So, God will provide, God will supply our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Okay? Ato diha, magkontento lang. Magkontento lang yun, mga kaigsunan. First, we need to rejoice in God's provision. Number 2, mga igala, we need to be content whatever your circumstances. Ikatulo, look to Christ for your strength. We need to look to Christ for our strength. Siya ba ang source sa kusog? Dili man kita. No? Ang tinubdan sa kusog, Ginoo. Mao ni ato sa pangitaon. Pangitaa si Kristo alang sa imong kusog. Ingon niya sa verse 13, I can do all things. Lisod ba sa paghimo ng all things kung dili ta magsalig sa Ginoo? Di matuman ng all things, oy. It is hard to do all things without the help of our God. Muna ni Paul diri, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen? So we need to look to Christ. And looking to Christ means you must be dependent upon God. Muna pasabot na why we need to look on God. Kaya naman gusto siya nga dependent niya ba? Dependent. Kana ibitang di ta mabuhi, wala siya. Salig ta niya ba? Magsalig ta niya. Imo maginagingon sa iyang pulong. Siya man atong lagi tong amahan. So kinahanglan mangin mas naligon ta niya. We need to focus on Him. We need to put our trust in Him. Amen? It means dili ta mosalig sa atong kagalingon, dili ta mosalig sa tao. Because people will change. Kana bitamingon nga basta naa ka safe kay ko. Basta naa ka secured kay ko. Ayaw gig totally salig ana kay basig mulikoy ang utok kanang imong gisaligan. Na-depress ka na, wa na, gubag yun. Saan na lang nimo? Di ba? Psalms 37, 73, verse 16, verse 26. Psalms 73, verse 26, mga kaigsunan, ingin ani ang atong kahimtang. Psalms 73, verse 26. Dili ta, kaning gitawag nga, murag si Superman, dili ta. As a human being, we fail discouraged, we fail exhausted. Tanawa, ang ingon sa Biblia, Psalm 73 verse 26, what was the Bible says? Ingon niya, my flesh and my heart, unsa man? Fail it. Di ba? My flesh and my heart fail it. Tinuod na eh. Not all the time nga on fire kay ka, not all the time nga happy kay ka, not all the time nga strong ka. Muna tinuod sa atong lawas, mga kaigsunan, my flesh and my heart faileth, but you know what's next? But God is the strength of my heart. Amen? But God is the strength of my heart. Ano sa siya? Saan na? That's God's promise. Promisa na from the Word of God, mga kaigsunan, nga bisan naman na kining atong lawas, atong kasing-kasing, magluya, magsubo, magguol. Ano naman, naatay mga limitations. Naatay mga boundaries. Di ba? Pero ingon sa Biblia diri,
but God is the strength of my heart. So asa man ta mang independent? Sa atong abilidad? In our achievements? No. Dito sa Ginoo. Muna ingon ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. We need to look to Christ for our strength, mga kaigsunan. And my portion, katanaw last part sa maong verse, and my portion forever. Kana bitong ingon nga, ikaw lamang ang akong gikinahanglan. Di ba? Napabaylain di ay. Naingon nga, ikaw ra gyud ang akong pakaslan, nya na ni reserba. Ikaw ra gyud ang akong uyab, pero naa day sekreto. Ikaw ra gyud ang akong pamanhunon, pero naa day reserba day, pati disura mga kaigsunan. Pero dili ingon nagtanano to di ang ingon sa Biblia, my flesh and my heart fail it, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ikaw lang, Lord, ang akong gikinahanglan, wa na ilain pa. Okay? So, unsa mi mo to? We need to rely on God's strength. We need to rely on God's strength. We are not made to rely on our own strength. Wala, dili ta pwede mo salig sa kagulingon. Unsa na-achieve nimo, ayo pagsalig ana. Kay daghan ba ang mga tao karon nga daghan sila ng mga achievements kinabuhi, nausab po ilang kiniya. Nausab po ilang di naman nagad, di ba no? Hasta ginikanan, tanawa na ko na si Yulo. Ayulo ba na? Katong gold medalist. Carlos, si Kaloy. Bisan pa man nakasala ang iyang mama, pero dili niya nga naon. Ang insaktong panahon na, bisan pag naay mga disagreement sila, ginikanan man agud. Bisan pag bali-balihon pa, di gid mawa ang imuhang posisyon nga anak ka. Dili gid mawala ang imong posisyon kay ginikanan nimo na siya. Tanawa na, wag gid pakita no. Wag gid pakita. Hangtod karon. Pride. Mga kaigsunan. Kaya naman, garilay siya, nasa kwarta, nasa balay, nasa millions. Pero mga kaigsunan, usala kapitik na sa Ginoo. We must rely on God. We must rely on God's strength, mga kaigsunan. We must rely on God's strength to love Him. Eh kung nag-rely ka sa iyaha, mga kaigsunan, muhigugma ang gikaniya. Amen? Usa sa mga resulta nga ikaw nag-rely sa Ginoo, nakay gugma niya. Nan kung nakay gugma, nakay gihigugma, i-treasure bigyan nimo kay gigugma man nimo. Amen? Amen? I-treasure nimo kitagaan gini mo sa bili kay ngano, gihigugma ko nimo. The same ang Ginoo, gihigugma ta niya tanan. Ingon sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So ang gugma, He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Amen? So kung ikaw nahigugma, naakay gugma, dihan napita, makita gid na. Di lang kay mingon ka, I love you, nya wala ni magibutang sa aksyon. Di makita ba? Wala hipokrito ra kayo, no? I love you, Lord, di ka mo simba. I love God, pero di ka mo ampo. I love God, pero di ka mo basa sa Biblia. Unsang klaseng gugma na? Murag makauna-una ka nga, di man itinuod nga gugma guro niya, ha? Di ba? Mingon ka, gihigugma ta ka, pero wa kay time. Mabitan lang ng mga daghang nangaguba nga mga relationship. Number one problem is time. Number two is loyalty. Di ba? Number three is trust, understanding. Kana kung mawala, guba ang relasyon. Nga sa Ginoo. Unsay may makaguba sa atong relasyon sa Ginoo? Sa atong fellowship sa Ginoo? Indifferent heart. Di ba? Unteachable heart. Disobedient. Muguba na sa atong fellowship sa Ginoo. Kaya hindi magid i-bless sa Ginoo kung naatay disobedient heart. Kang atong Ginoo, He will always bless those nga nag-obey sa Ginoo, mga kaigsunan. God rewards obedience. Amen? God bless an obedient heart, mga kaigsunan. That's why we need to rely on God's strength, mga kaigsunan. Dili ta mo salig sa atong mga accomplishments sa atong kinabuhi. When we rely on God's strength, maingon gika nga ako ning buhaton for God's glory. Ganuman sa Ginoo ko nagsalig. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, what does the Bible says? Trust in the Lord with all your heart. Amen?
and lean not into thine own understanding. Verse 6, in all your ways, acknowledge Him. Kana bitaw? Kanang verse 6, ma-apply na sa usa ka tawo nga humble. Mutuo mo? Amen? Makuptan gini siya sa usa ka tawo nga doon na si humbleness sa kinabuhi. Kaya naman, he will always acknowledge God. In all his ways, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Diba? Pero kung ang tao na ay pride, hindi siya ma-acknowledge na. Isod ka niya tumanon. Ang yang tumanon, ang yang desire. Ang yang tumanon, ang yang kagustuhan. Diba? We can do the things that can please the Lord, that can give glory to the Lord when we rely on Him, mga kaigisunan. We can improve our service to the Lord when we rely on God. Mas ma-improve pag ginato ang atong serbisyo sa Ginoo. Dili lang ta kontento diyang dapita, member ka sa choir, diha na lang ka, member ka sa choir, di ka mukoy sa tudlog mga bata. Para bro, kontento na ka kayo. I'm glad mga kaigisun kagahapon sa atong morning watch Saturday, naman tay Bible meditation. So akong gi-assign sa mga men na to. So month of September to October, naanay preacher anang morning watch. Nakaschedule na. Si Brother Kinney, kisa Brother Brad, si Brother Alex, Brother Rogelio, Brother, mga young preacher na to. Young at heart. Kung ko nag-edad. So, gi-assignan na sila. So, sa purpose, para the more sila ma-equip. Amen? The more sila ma-equip, the more sila magkugi, the more sila mo spend time o tuon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. The more sila maguna-una sila, nindot din ma-improve ang atong ministry. Ma-improve ang akong kinabuhi. We can improve ourselves to the Lord when we rely on Him. Kung di ta mo rely sa Ginoo, kung dinto na ka anak, okay na ko dire. Ay lang kong pasagdi, ay lang kong tanduga dire. Enough na ni ako. Di ba? We can do more for God. When we rely on God's strength, maguna-una ka, Lord, unsa may akong buhaton? Lord, unsa pa may akong angayan nga buhaton? Tudlui ko, Lord, unsa pa may angayan akong himuon? Di ba? Kay kung unsa ko karon, Lord, murag kuwang pa ni. Nana bitaw? Kung unsa ang kinabuhi nako karon, murag angay pagining i-double, angay pagining i-improve mga kaigsunan. Mao ni bitaw kining gitawag diri kining chapter 4. Kining chapter 4, the main message of Philippians chapter 4 is nagsaad lang Ginoo to sustain us during trials, that we can understand the true nature of contentment. Masabtan na to ang tinuod nga nature sa gitawag contentment bitaw. And there is no content. I believe that there is no contentment without Jesus. Digig ka masatisfied. Walay katagbawan. Walay pagkakontinto mga kaigsunan. I believe that the secret of contentment is Christ. Mao na palambua gid ang imong faith in Christ. Amen? I-develop gid ang imong faith in Christ kay kung naginuton kay imong pagsalig sa Ginoo, awa gid ka. Sulagma ra kay kang makaabot kag simbahan, walay commitment ba? Dili ka mangin committed, pero kung mingon ka nga, Lord, I want to improve myself, I want to do more for you. As long as I am alive, I want to do more. I will give my life to you. Commitments na siya. Unya, diha ka maging kontento kay gisalig man nimo ang tanan sa Ginoo. Not only the secret of contentment is Christ, unsa ba gyud? You cannot be happy without Christ. Ay butang gina si mong hunahuna. You cannot be happy without Christ. What makes you happy? Pangutan na ko nimo gugulingon. Unsa may magahatag nimo kalipay? Kwarta? Mahurot ra ng kwarta. Kwarta ba ang makahatag nimo kalipay? Mga butang ba, cellphone ba makahatag nimo tinuod nga kalipay? Ang imo bang mga attainment sa kinabuhi, achievement sa kinabuhi, mao ba kini totally makahatag nimo kalipay? Ang balay nimo nga nindot kaayo, mao ba na makahatag nimo kalipay? What makes you happy?
Pero alang sa mga Kristohanon, mga kaibigan, we are more concerned sa pag-invest sa mga butang dito sa langit. Amen? Dili ta concerned sa mga butang dito sa kalibutan. Kaya naman, one day we will say goodbye dito sa kalibutan. Muna yung sa Biblia, pag tigom mo bahandi, dili sa yuta, kaya naman, kawato na, madunot na, but, ingon ni Jesus Christ, pag tigom mo bahandi dito sa langit. Hello, amen? Spiritual treasures. Mo ito yung gwapong investment. Dili sa kalibutan, hala, daghang mangingilad ron panahon na sa mga investment. Daghang mangingilad, daghang scammer. Amen? Nagpalit ko mga tambal sa Shopee. Di mao. Niya ang mga reviews nila nindot kayo. Niya ang naabot di mao. Mga scammer. Sa Lazada mausad. Dili maong ihatag. Labi na nang kanang naay mga gisale sa Facebook, ay magpadala ana. Kay wag kay mapaningil ana. Kay mawara mo na sa lain mas may itong sa Lazada kay naay mga sealer so maka-complain ka. Karong mga panahon na naata sa generation nga daghan kaayong mangingilad. Duha ra man gi ka klase ang tao. Number 1, mangingilad. Ikaduha, ang nailad. Napadilain? Tagang mga scammer. What makes you happy? We as Christians, we need to realize that the true happiness is found in Jesus Christ. Real contentment, true satisfactions, diha nato makaplagan sa atong Ginoo na nagsustain nato mga kaigsuonan. And if you are not happy with Christ, nothing will make you happy. Wa day makahatag nimo kalipay. Tinud anay nga kalipay mga kaigsuonan. Because true happiness diha ra gyud ni Jesus Christ mga igsoon. True contentment, magkontento ka og unsa ka kung naa kay Ginoo. Lord, maura man gini akong trabaho. Makakaton man ka. Di ba? Muna ba mangawat kay naman dili man kontento. Oh, di ba? Muna ba mga bit, naay mga bana nga mga bit kay naman wa man kontento sa asawa. Common kay na karon. Daghang mga pamilya nga nangaguba mga kaigsuonan kay naman walay pagkakontento. Di lang kay ang bana nangabit, naapoy mga asawa may punang nangabit para makabawas po ning mga bana. Vice versa na. Labi nagwalay Ginoo. Kung naa may tao nga naay Ginoo o niya nangabit, samot ang walay Ginoo. Are you listening? Kanong nahitabo man na? Tungod kay walay contentment. Learn to be content. Amen? By what? By being faithful to the Lord. By being truthful diya sa Ginoo. By being serious in the service of the Lord. By being faithful to your family. By being faithful to your wife. By being faithful to your husband. By being faithful to your works. Learn to be content. You know why? Tungod na ang kalipay sa pagkakontento. Let's pray. Lord God,